Siya ay 3-time NBA 6 Man of the Year, ang hari ng off-the-bench player na tunay na panganib tuwing nagpapahinga ang mga starter. Hindi naging all-star pero kung umasta ay parang certified superstar mga idol dahil sa walang takot niyang opensa, buo ang loob sa clutch moments at tandang pumuntos anumang oras na kailangan. Lou Williams for the win! Ito ang player hindi na kailangan pang ipasok sa starting lineup para mag-iwan ng marka dahil pag pumasok siya mula sa bench para kang nagpasok ng bagong superstar sa gitna ng laban mga idol. Walang warm up, walang takot, walang hiya-hiya, instant bucket kaagad. Ito ang kwento ng isang strip top scorer mula Atlanta na hindi nagpatinag kahit second rounder lang siya sa draft. Hindi binigyan ng spotlight sa simula pero unti-unting kinuha ang respeto ng buong liga mga idol. Ito ang kwento ni Lou Williams, kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago pa man makapasok sa NBA, kilala na si Lou Williams bilang isang alamat sa Georgia. Sa South Gwinnett High School, isa siya sa pinaka-dominant player, smooth scoring, deadly shooting, killer instinct. At ang kanyang iniidolo, walang iba kundi ang Black Mamba na si Kobe Bryant. Maraming scouts ang nagsasabi na Mamba-blooded ang bata, marahil dahil idol niya si Kobe Bryant. At gaya ni Kobe mga idol, hindi na rin lumapag pa sa college ang batang Lou Williams. Sa edad na 18, may dalawang ruta siya, magka-college o diretso na sa NBA. Well, pinili niya ang mas mahirap na ruta mga idol dahil sa taong 2005 NBA draft from high school basketball to biggest league in the world. Sa isang player na hindi gaanong kilala, walang hype, walang pangalan, ang tanging baon lang ang lakas ng loob ay pinalad pa rin itong si Lou Williams na makalusot sa draft night na yun mga idol. Siya ay nakasama sa second round bilang 45th overall pick ng Philadelphia 76ers. Tinawag ang pangalang Lou Williams, isang batang 18 anyos, payat, tahimik at maraming nagduda kung tatagal siya sa liga. Pero little did they know, gagawa siya ng kasaysayan mga idol. Pagdating niya sa Philadelphia, hindi agad umarangkada ang karera ni Lou. Mababa ang playing time, nasa dulong rotation at madalas sa D-League. Pero isang bagay ang hindi nawala, ito ang kanyang kumpiyansa sa sarili mga idol. Sabi noon ni Allen Iverson, the kid can score anytime he wants. Just give him the chance. Unti-unting bumukas ang pinto. Sa ikalawang taon niya, biglang tumaas ang minuto. Tumaas ang responsibilidad at pumutok ang scoring ability niya. Hindi pa siya star pero naramdaman na ng NBA may paparating. Sa 2007 hanggang 2012 season sa Sixers, dito unang nakita ang tunay na Lou Williams, instant offense, isolation killer, mid-range sniper, fearless attacker kahit sinong big man pa ang bantay. Umabot halos 20 points per game ang average niya off the bench sa ilang buwan ng pick niya sa Philly at naging kilala siya bilang isa sa mga players sa season na yun na hindi naging starter. Classic Lou mga idol, statline niya sa Philly, 20 points, 25 minutes, 0 starts. Bench firepower king at dito nagsimula ang narrative, hindi starter pero closer at minsan best player on the floor. Pero noong 2012-2013 season, lumipat si Lou sa Atlanta Hawks, ang kupunan ng hometown niya. At dito narating niya ang unang malaking highlight ng karir niya mga idol. Pero January 2013, biglang nagbago ang ihip ng hangin mga idol. Dahil sa kanyang ACL injury na natamo, worst nightmare ito mga idol. Sa gitna ng breakout season niya, napunit ang kanyang ACL. Para sa isang 6'1 scoring guard na nakadepende sa burst at explosiveness, ito ang klase ng injury na pwedeng tapusin ang career. Pero hindi si Lou mga idol. Mamba mentality, bumalik siya at nang bumalik siya parang hindi man lang nabawasan ang scoring instincts niya. Pero hindi rin nagtagal si Lou Williams sa Atlanta Hawks dahil taong 2014-2015 nang matrade siya papunta naman sa Toronto Raptors. At dito unang pumutok ang tunay na legacy mga idol dahil sa paglipat niya sa Raptors ay tinanghal siya bilang NBA 6 Man of the Year. Ito ay noong 2015 sa Raptors, naging fan favorite si Lou. Pull up shot, step back threes and one place instant momentum shifter. Yan ang nakita ng Raptors fans sa kanya, averaging 15.5 points per game off the bench. Siya ang pinakaunang player ng Raptors na nanalo ng award na ito mga idol. Dahil sa kanyang pagkapanalong ito, tumaas ang value ni Lou. Kaya after lang ng isang season niya sa Raptors ay nakakuha naman siya ng 3-year deal worth $21 million sa Los Angeles Lakers. Well, dito naman sa Lakers mga idol, halos kalahati ng season ay ginawa siyang starter. May isang laro pa nga siya sa kanyang second season nang kumamada siya ng 40 points off the bench versus Chris Liss. Pero mid-season
season ng 2016-2017 ay na-trade naman si Lou papuntang Houston Rockets. Sa kanyang debut game sa Rockets ay pumuntos agad ito ng 27 points with 7 3-pointers off the bench mga idol. Pero after the season end ay dito na siya na-acquired ng Los Angeles Clippers. Kung may pace sa career ni Lou Williams na pwede mong tawaging prime, eto yun mga idol, Los Angeles Clippers 2017 hanggang 2020. Dito naging alamat si Lou mga idol, tag team duo Lou plus Montrezl Harrell. Pick and roll na hindi mapigilan, bench warmers na starter level numbers. Halos gabi-gabi 20 plus points, 25 to 30 minutes, clutch play sa fourth quarter. Noong 2018 season naman, career high game 50 points versus Golden State Warriors mga idol. At hindi lang basta game yan, sa Oracle Arena laban sa Kevin Durant, Curry at Clay. Umamada si Lou Williams ng 50 points, 7 assists at pinatahimik ang Warriors crowd. Isa sa pinakasikat na quote noon, "You don't bench 50 points, legend certified mga idol." Well, hindi lang yan mga idol, dahil nakuha niya ang back-to-back 6 Man of the Year 2018 season at 2019 mga idol. 3 beses siyang nanalo, the most in NBA history, tied with Jamal Crawford. Well, si Lou Williams ang tipo ng player na talagang pakakabahin ng mga fans ng kalaban dahil sa kanyang kayang gawin. Silent assassin na bench player mga idol. Taong 2020 hanggang 2022, naging journeyman ulit si Lou. LA Clippers, Atlanta Hawks ulit, final round sa playoffs kasama sina Trae Young. Kahit bumaba ang minutes, hindi nabawasan ng respeto. Mentor ng young guards, clutch scoring pagkailangan, locker room leader. Sa Eastern Conference Finals noong 2021, sa Hawks tinulungan niyang mamuno nung ma-injury si Trae Young versus Bucks. Sa isang must-win game, 21 points, 8 assists as a starter mga idol sa edad na 35 years old. Vintage Lou ang lumabas noon mga idol. Well, sa totoo lang mga idol na hindi ganun ka-athletic si Lou Williams, hindi malaki, hindi explosive. Pero ito ang meron siya, elite footwork, crafty handles, deadly mid-range, draw foul master, floaters from every angle, ice cold mental toughness. You cannot rush him, siya ang magdidikta ng pace. Well, sa edad niyang 35 years old sa kanyang huling season noong 2022 sa Atlanta ay nagtapos ang karera ni Lou Williams. June 2023 nilabas niya ang video kung saan nagpaalam siya sa NBA mga idol. Hindi siya nagpaalam na mayabang, hindi siya umiyak on stage, tahimik lang, simple, straightforward. At ang message niya, "I gave the NBA everything I had." At tama siya mga idol. Ang career high 50 points noong 2018, 3-time NBA 6 Man of the Year, over 15,000 career points, 0 All-Star selection, pero never forgotten. Well, yan ang mga legacy na iniwan ng isang Lou Williams mga idol. Sa huli, walang ibang masasabi kundi Lou Williams changed the game. Dati, ang bench player ay filler minutes, rest time ng starters, low scoring role. Pero dahil kay Lou, nagkaroon ng value ang microwave scorer, closer off the bench 6-man superstar. Siya ang mukha ng role players na superstar ang impact. At ang pinakamaganda, hindi niya kailangan ng all-star selection, hindi niya kailangan maging franchise player para maging legend sa mata ng fans. Kung gusto mong makita kung paano maging deadly nang hindi kailangan maging sikat, kung gusto mong malaman paano maging star kahit hindi starter, panoorin mo ang career ni Lou Williams mga idol. Tahimik siya pero pagkuha niya ang bola, lahat biglang napapatingin. The greatest 6-man ever, the Sweet Lou era, the bench assassin. Ito ang kwento ni Lou Williams. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Lou Williams sa liga ng NBA?